Hello, may nais po akong i-share sa inyo pero bago po yan, nais ko po munang manalangin tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po'y buong puso nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito dahil nais po namin na mag-aral po ng iyong mga salita sa pamamagitan po ng sa ganitong paraan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang lahat po ng aking mai-share sa oras na ito, Panginoon, ay magkaroon po ng kabuluhan at nawa, Panginoon, ay magamit din po nila ito at mailagay po sa kanilang puso at isip, Panginoon. Salamat, Panginoon, linisin niyo po ang bawat isa sa amin at nawa, Panginoon, ay maging kagamit-gamit po, Panginoon, ang mga salita mo at nawa, Panginoon, kayo ang magbigay sa akin ng karunungan upang magkaroon po ng kabuluhan ang lahat ng ito. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Mag-umpisa po tayo sa Juan 3:16. Ang sabi po dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang magkaroon tayo ng bagong simula, ilang mahalagang bagay ang dapat nating malaman tungkol sa ating ugnayan sa Panginoon. Nagsisimula ito kung malalaman mo na iniibig ka ng Diyos. Una po, iniibig tayo siyempre ng Diyos. Kung nagnanais tayo magkaroon ng bagong simula, ang talatang ito ay nagsasabi kung ano ang ating unang dapat panghawakan. Iniibig tayo ng Diyos kaya't maaaring maging maayos ang ating buhay dahil mahal niya tayo. Pakinggan niyo po yung Juan 10:10. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi lang tayo basta inibig ng Diyos, kundi mayroon pa siyang magandang plano sa ating buhay. Pakinggan niyo po yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and harm you, but to give you hope and a future. Ngunit bakit hindi nararanasan ng tao ang pag-ibig at ang magandang plano ng Diyos? Ito po yung pangalawa. Tayo ay makasalanan at masuwayin sa Diyos. Pakinggan niyo po itong Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang sabi ng talata, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang kahulugan ng kamatayan ay pagkahiwalay o eternal separation from God. Ibig sabihin, hindi natin nararanasan ang pag-ibig at magandang plano ng Diyos sapagkat tayo hiwalay sa Kanya at ito ay abot sa walang hanggang parusa sa impyerno ang nararapat sa atin. Maaaring isipin natin na hindi naman tayo gaanong makasalanan, ngunit batid ng Diyos na ang lahat ng tao ay nagkasala. Pakinggan niyo po itong Roma 3:23. Ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang exempted sa harapan ng Diyos, mga relihiyoso, mga tumutulong sa mahihirap o kahit mga madasalin. Ang lahat ay nagkasala ayon sa Roma 3:23. Dahil dito, walang paraan ng tao na maranasan ang pag-ibig at magandang plano ng Diyos sa kanilang sariling paraan. Kaya gumawa ang Diyos ng solusyon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At ang pangatlo, ang Panginoong Hesus lamang ang tanging daan. Pakinggan niyo po sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nararapat lamang sa tao na pagbayaran ang kanyang kasalanan. Subalit, sa talatang ito may salitang nagbibigay pag-asa at ito ang salitang ngunit. Sapagkat sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, maaari nating muling maranasan ang pag-ibig at magandang plano ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Pakinggan niyo po yung Roma 5:8 para maunawaan po natin. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ang pagsasaayos ng relasyon natin sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ni Kristo na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan at umako ng parusang dapat tayo ang tumanggap. Pakinggan niyo po yung Juan 14:6. Sapagkat si Jesus, sumagot si Jesus,
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Malinaw po yan. Hindi sapat na malaman natin na si Kristo ang paraan upang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at ang magandang plano niya sa ating buhay. Hindi natin paghihirapan ito, kundi kailangan lamang nating tanggapin ang libreng kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya po sa Kanya. Pang-apat, mananampalataya tayo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bibigyan ko po kayo ng illustration. Tulad ng sabon, alam natin ito'y makakatulong para malinis ang ating maduming katawan. Maaari tayong magkaroon ng isang kahon o isang truck na sabon, ngunit wala tayong ngunit wala itong may itulong sa atin kung hindi natin ito gagamitin sa ating paliligo. Tama po? Ganon din ang kaligtasan, ito'y dapat nating tanggapin. Pakinggan niyo po itong Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo ay pagtigil ng tiwala sa ating sarili para tayo magkaroon ng kaligtasan. Sa halip ay ibigay natin ang ating tiwala sa ginawa ni Jesus para sa atin. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mabubuting ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dapat po natin yan tandaan. Aminin natin na tayo makasalanan at pagsisihan ito. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at ilagay natin ang ating pagtitiwala sa Kanya para sa ating kaligtasan. Ang pagkakaroon ng relasyon kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay umpisa ng ating bagong simula upang maranasan ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang magandang plano sa ating buhay hanggang sa walang hanggan. Maaari natin gawin sa pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin. Pakinggan niyo po yung Roma 10:9 hanggang 10. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Personal application po. Nais mo bang magtiwala kay Kristo para sa iyong kaligtasan? At hindi na sa sarili mong gawa? Gusto mo bang talikuran ng anumang kasalanan na sinasabi ng Biblia? Nais mo bang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Kung ganun po, sundin niyo ang panalangin ito. Pumikit po tayo. Panginoon, kinikilala kong ako'y makasalanan, kaya ako'y nahiwalay sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran at nagsisisi ako sa aking karumihan. Nais kong talikuran ang lahat ng aking pagsuway sa iyo. Salamat sapagkat binayaran mo ang aking mga kasalanan. Nananalig ako na ikaw ay namatay sa krus na buhay na mangmuli para sa akin. Tinanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, maghari ka sa aking buhay mula ngayon magpakailanman. Amen. Kapatid, sigurado ka na kung taos puso mong sinambit ang panalangin ito, nangako ang Diyos na ang nananalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Pakinggan mo itong Juan 6:47. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tatanungin po kita, ano ang siguradong mayroon ka kung nananalig ka kay Kristo lamang? Ang sagot po dyan, syempre, buhay na walang hanggan. Yan po ang magandang sagot. At kapatid, nawa ay magbigay ito ng kabuluhan sa iyong buhay at nawa umpisa sa araw na ito ay ito na yung umpisa para magkaroon ka ng ugnayan sa ating Panginoon. At nawa ito ay maitanim mo sa iyong puso at isip. Dahil matutuwa ang Panginoon dahil may isa o dalawang kaluluwa na naman ang naligtas. At tayo po ay manalangin bilang closing prayer. Panginoon, salamat po sa oras na ito na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Panginoon, nawa Panginoon ay ito po ay mailagay namin sa aming puso at isip, Panginoon, at magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang mataas na papuri at pasasalamat sa oras na ito, Panginoon. Sa matamis na pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 God bless us all po.